Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, isang malaking balita ang ating pag-uusapan, ang pagdating ng ikalawang batch ng Guarani 6x6 Armored Personnel Carriers, APC, para sa Philippine Army. Ito ay kumpirmadong na-i-post ng Revista Tecnología at Defensa, isang kilalang defense publication mula sa Brazil, sa kanilang X, dating Twitter, account. Ayon sa kanila, nitong ika-30 ng Oktubre, 2025, bandang 5:22 PM local time, ay dumating na sa Port of Manila ang barkong may kargang pangalawang batch ng mga Guarani 6x6 armored vehicles. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago natin talakayin ang kahalagahan ng delivery na ito, pag-usapan muna natin kung paano nga ba nakarating sa Pilipinas ang mga sasakyang ito. Ayon sa report, ang mga siyam na Guarani 6x6 armored vehicles ay bumiyahe ng 58 araw bago makarating sa bansa. Umalis ang shipment noong ika-2 ng Setyembre, 2025, mula sa Port of Santos, Sao Paulo, Brazil, sakay ng barkong CMA-CGM La Scala, na may Maltese flag. Pagkatapos ng ilang linggo sa dagat, tumigil muna ito sa Port of Colombo, Sri Lanka, bago dumating sa Port of Singapore noong ika-25 ng Setyembre. Doon, inilipat ang mga kargamento sa isa pang barko, ang CMA-CGM Hong Kong, na siya namang naglayag papuntang Pilipinas. Sa biyahe nito, dumaan pa ito sa mga port ng Jakarta at Tanjung Perak sa Indonesia, bago tuluyang dumaong sa Port of Manila ngayong ika-30 ng Oktubre. Kung titignan, mahaba at komplikado ang ruta, ngunit ganito talaga kapag military cargo ang usapan. Kailangang sundin ang mga ruta na ligtas at diplomatikong aprobado. Ang mga Guarani APC na ito ay bahagi ng unang kontrata para sa 28 units na nilagdaan noong 2021 sa pagitan ng Iveco Defense Vehicles, IDV, at ng Philippine Army. Sa unang batch, 5 na Guarani units ang dumating sa bansa noong unang bahagi ng 2024. Ngayon, dumagdag pa ang siyam, kaya nasa 14 units na ang nasa kamay ng Philippine Army. Ayon sa IDV, kasalukuyan na silang naghahanda para sa final batch ng 14 units upang makumpleto ang unang kontrata. Ngunit hindi dito nagtatapos ang plano. Ayon mismo sa mga opisyal ng Philippine Army, may interes silang bumili ng hanggang 114 na Guarani armored vehicles sa iba't ibang configuration, kabilang ang command variant, ambulance variant, reconnaissance variant, at iba pa. Kung ito ay matutuloy, magiging isa ito sa pinakamalaking single-type armored fleet ng Philippine Army sa ilalim ng AFP Modernization Program, partikular sa Horizon 3 phase. Ngayon, marahil ay nagtatanong kayo, bakit parang ang tagal bago dumating ang mga Guarani APCs gayong 2021 pa na pirmahan ang kontrata? Ang dahilan ay may kinalaman sa Germany, partikular sa kanilang Federal Office for Export Control, BAFA. Noong 2022, hinarang ng BAFA ang 6 na military components ng German origin na bahagi ng Guarani vehicles. Ayon sa Germany, hindi nila maaaring payagan ang pag-export ng mga nasabing parts dahil umano ay kabilang ang Philippine government sa kanilang sanctions list para sa military goods, dahil sa mga alegasyon ng human rights violations. Dahil dito, natagalan ang proseso ng production at shipment, at naapektuhan pa nga ang ibang proyekto ng Philippine Army. Kabilang dito ang pagkansela ng planong pagbili ng 8x8 Pander II armored vehicles mula sa Czech Republic, na mayroon ding mga component na German-made. Ang isyong ito ay tumagal ng mahigit 1 taon at naresolba lamang noong ikalawang kalahati ng 2023. Isa itong malaking aral para sa Pilipinas tungkol sa import dependency, at sa kahalagahan ng local manufacturing o technology transfer sa ating sariling industriya ng depensa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong sasakyan. Ang Guarani 6x6 ay bahagi ng pamilya ng wheeled armored vehicles na dinevelop ng Iveco Defense Vehicles, IDV, sa pakikipagtulungan sa Brazilian Army. Ginagawa ito sa planta ng Iveco sa Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil. Simula nang pumasok ito sa serbisyo noong 2013,
mahigit 750 units na ang nagawa at ginagamit hindi lamang ng Brazilian Army, kundi pati na rin ng Lebanese Security Forces simula 2015. Ang Guarani ay idinisenyo para sa multi-role missions. Ibig sabihin, maaari itong gamitin sa troop transport, reconnaissance, internal security operations, at pati na rin sa humanitarian missions. Ang ilan sa mga pangunahing katangian nito ay 6x6 wheel configuration na nagbibigay ng mataas na mobility kahit sa mabibigat na terrain. Armor protection laban sa small arms fire at shrapnel. Amphibious capability, kaya nitong tumawid sa mga ilog at baha. Crew capacity na umaabot sa 11 personnel, kabilang ang driver, commander, at gunner. Maaaring ikabit ng remote weapon station o manned turret, depende sa configuration. Sa madaling sabi, ito ay hindi lang basta transport vehicle, ito ay isang modern combat platform na pwedeng i-upgrade sa iba't ibang mission profile. Kung titignan ang kabuuan ng modernization efforts ng Philippine Army, malinaw na isa ang Guarani program sa mga pinaka-importanteng hakbang para sa pagbuo ng mechanized infantry capability ng bansa. Sa mga nakaraang dekada, heavily dependent ang ating Army sa mga lumang assets gaya ng M113 armored personnel carriers na galing pa sa US noong Cold War era. Bagamat na-upgrade na ang ilan dito, limitado pa rin ang kanilang mobility at protection features kumpara sa mga modern APSAS gaya ng Guarani. Kaya naman, malaking tulong ang programang ito para mapalakas ang mobility, survivability, at firepower ng ating mga ground forces. Ang mga bagong Guarani units ay inaasahang ilalagay sa Mechanized Infantry Division, MED, ng Philippine Army, na responsable sa rapid response at armored operations sa iba't ibang rehiyon ng bansa, lalo na sa mga lugar na may insurgency o external defense significance. Bukod pa dito, may posibilidad din na gamitin ang Guarani bilang platform for command and control vehicles o ambulance units, depende sa operational requirement ng AFP. Ang pagdating ng mga Guarani vehicles ay hindi lang simpleng delivery ng bagong equipment. Isa rin itong simbolo ng lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at Brazil sa larangan ng defense cooperation. Kung magiging matagumpay ang deployment ng mga unang batch, posible pang magkaroon ng local assembly o partnership sa hinaharap, isang bagay na matagal ng layunin ng Department of National Defense para sa Self-Reliant Defense Posture, SRDP, ng bansa. Bukod dito, ipinapakita rin ng karanasang ito kung gaano kahalaga ang diversification ng defense suppliers. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan hindi lang sa US, kundi pati sa mga bansang gaya ng Brazil, South Korea, at Czech Republic, nagiging mas flexible ang Pilipinas sa pagkuha ng modern equipment na hindi basta-basta maaapektuhan ng international politics o export bans. Ayon sa mga ulat, pagkatapos ng inspection at unloading sa Port of Manila, dadaan muna sa technical inspection at acceptance tests ang mga Guarani APC bago ito ay deploy sa mga unit ng Philippine Army. Inaasahang sa unang quarter ng 2026, ay makikita na itong aktibong ginagamit sa mga military exercises at operations sa loob ng bansa. Kasabay nito, inaasahan din ang final delivery ng huling 14 units sa loob ng susunod na taon, na magkokompleto sa unang 28 unit contract. At kung matutuloy ang plano para sa karagdagang 114 na vehicles, magiging isa itong milestone project sa AFP modernization, na magpapatibay sa kakayahan ng ating Army sa darating na dekada. At yan mga ka-defense watchers ang detalyadong update tungkol sa pagdating ng ikalawang batch ng Guarani 6x6 armored vehicles ng Philippine Army. Isang hakbang na naman ito papunta sa mas modernong hukbong sandatahan, at patunay na patuloy ang pag-angat ng Pilipinas sa larangan ng defense modernization at international defense cooperation. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong balita, mula sa mga bagong aircraft, naval assets, hanggang sa mga ground vehicle programs, siguraduhin i-like, i-share, at i-subscribe na sa ating channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga susunod na deliveries at defense projects ng Pilipinas sa mga darating na linggo. Maraming salamat sa panunood, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!